Thank you, Lord, for the good weather. Thank you, Lord, for health. Thank you, Father, for your guidance the whole week. And now we have come to the house of God, O Lord, to give credence, O Lord, to our faith, to worship you, O God, as our God, and to declare your words, O Lord. Tayo apo nga Domingo nga aldaw nga po. We read just a portion of this historical event that happened how many hundreds of years ago. The lives of our forefathers in the past, O God, were not just written for our reading, O God, but it was written, Lord, for our research as your people today and for your children that shall be born in the future. To know, O God, Lord, how our forefathers lived in the past in faith, how they succeeded, O God, Lord, in their saintly life. You, O God, Lord, whom they served before, did not change. You are the same God they worship even this morning. And so, as we come across, O God, Lord, every historical event in the nation, in your people's, in the nation of Israel's saintly life, O God, Lord, we could learn, O God, Lord, how in the world we could live also today. We are not going, O God, to live according to how we should live, according to what we desire to live, but we must at least, O God, Lord, understand, O God, the Christian, the saintly life of your people in the past, for us to have a clue how to live for God today. That the Apo second chapter speaks, Lord, of your purpose, and it is the subject of the purpose of God is one of the most interesting subject in the Bible, as well as it is hard, O God, Lord, to look in the Bible how that purpose of God, O Lord, is explained. And right here, we read a few verses that tells about it, and we're going to look into this whole chapter to see, O God, Lord, God's purpose right here. And so we need your help as we ransack, O God, Lord, this chapter to understand your purpose. Help me, Father, to preach. Help these people to sit down and listen carefully. In Christ we pray. Amen. Amen. Agtagal tayo. Sige, may kayo ito eh. At sinpa kayo. Naimbag nga kasama tayo amin. Kastamot kanya. Kastamot kanya, kakamsat. Amen. So, ada ti outline tayo tatang sapa. Dahil ito, tidakil na title. The title of our ni chapter 2 is about God's purpose. You know, dito Bible tayo kaslangin minahan ti balitok dito eh. Kamasapon nga kalyan tayo. Tapos ti kastangat maawanan tayo dagiti ngay prinsipyo nga nakakaali iti dagiti nga sasaw ni Apo. Nga nangyari iti pas habang bumaybayad tayo kapsat iti dito ni Old Testament nga libro nga dito eh. Iti series lesson tayo kat lumawlawag kanya kay kakapsat iti panakaawat nga iti Old Testament kat dito iti jay makukuna nga practical ngay nga biyag dagiti amma tayo no kasano kay biyag dagiti pamati kat dito mo Old Testament iti practical nga nang i-explain ni Apo Dios kakapsat iti dakkel nga doktrina iti pagka-Diyos na. Kas na ko man iti God's purpose na ito eh. Dahil iti title ng God's purpose, uray mapang ka Harvard University, adaga pinabasa ka estudyante ito yung scholar niya, dito Cordillera. Manaawat si Harvard. Mga college siya eh. He is a scholar and kikita ka may babae. Amo yung nagitang eskwelahan, hanggang masasta ka mapagkarakita ka. Masapol nga tapuan ka, you know. Or scholar ka, iti science, science side, tinagapon eh. So, agyaman ito
nagano lagi naglalaing dito yung Cordillera nga uubing. Man ti maka-Harvard. Awan pa samot iti senator to yung nagaputi Harvard School. No, andaman, nagiging babakla nga talaga nga maka-afford. Nga kwarta to sa renda. Sa bali mo iti makukulang nga kasli nga nalaing iti academics. May scholar nga pa ni Jay. So it's very impossible to go to those schools nga awan iti makukulang nga academic excellence mo. And uray dita Harvard nga dita, Princeton University. No, ibagak kakabsat kanya nga ag sauda ti God's purpose. Mamatiak with all my heart kakabsat nga ag kamuti na amin. Because awan ti libro pa'y kakabsat nga pangalaam iti textbook nga pang-discussan ti God's purpose no nga di Bible. And even though they are scholars and they are what we call the people of minds, they have beautiful minds, so to speak. Even when they read the Bible, they could not understand the Bible. Because in kargan ni Paul dito nga, the Bible is spiritually discerned. Kailangan ti Holy Spirit ang maawatam. No, awan ti Holy Spirit kikahan mo ka ma-discern, ti meaning na. That's why ti kulto data. Even Jose Rizal had read the Bible, I think 5 times he read the Bible from cover to cover. But that beautiful mind of our hero did not, comprehend the Bible. Because unless otherwise the Holy Spirit is in you, you can never come to understand the Bible. So tayo lang, makukulang ngayon genius na namati, iti makawat. It is because it is not according to human genius that he could be able to understand the Bible. It is, required that the Holy Spirit's aid must be there for you to understand the Holy Scripture. And so, dayta itikwan, kat ang iso nga natin namati, agyamon tita tagasapa. Because the subject, God's purpose, is right here written in this chapter 2 of Ruth. Amen? Amen. So, kung tayo kita dita. So, God's purpose. Now, I'm not going to try to explain about God's purpose in the whole essence of the Bible. Because God's purpose, ladies and gentlemen, is a gargantuan subject. It can never be preached in one sitting only. So may nga, niya kastatyo, pitchi-pitchi, kastatyo man-adal iti God's purpose iti terong Bible. So we're going to study God's purpose within the context of the second chapter of the book of Ruth. Okay, so, dayta iti kwan, dayta iti question na mapanang tayo, na nang cover iti amin na God's purpose iti dito second chapter. Here is a question. How God works in His plans. So very general niya. Kasano magtrabaho ni Apo iti plano na, with a purpose na. Iti intero nga lubong, intero nga pamilya, intero nga church, kan individual nga tao. So kasano mag-work ni Apo iti plan na. Am I right? Whatever it is a general thing. And it can be answered by 3 answers iti retubok iti Ruth nga dito. So, mapatiro dagos kasi medyo mabayag dito ang talo nga answer na. Okay, number 1. So, anyo nga pagpanawon ni question na, how God works in His plans. Kasano nga ni Apo Diyos kat adat plano na nga aramido na. Kasano nga nga makitam. Dijay. So, sakbay nga pagtagami dijay. Mapantay man ti ikwatay man, ibabato yung level. Dito yung makukunang nga thought. We know that yung teaching. Iti level tayo sa patap, lumawatan tayo sa pay nga ag-drive in tayo ijay kwan. Diyan sa narito. So, amin tayo kakabsat kat bilbilo ko ti purpose ni Apo. Amen? Amin. Noon niya ti kwan, course. Nag-iubing kat, niya nga ta course siya panak. Niya nga ti-stop ko na. Lagi mo taga-sawbat, kas ano mo taga-succeed kami. Kas ano taga-eskwila ti ubing. Am I right? Anya nga tika-stop ko na di business man, tapno ag-succeed di business ko. Okay, so, kaya pa ni Apo dito, aramid na ka na ito kaya tayo di purpose ni Apo nga dahil di problema, hantay nga makapantay, may sama bantay, kat agpukaw tayo ko na tayo. Lord, anya nga tika-stop dito kat dati boses ko mga kwan niya, ag-sauli langit. Nga ko na nga, kastoy ti aramidum. Kasi, awan, apay nga tanga kasjay, apay nga tanga sa mga uray. Uray si kang ada kayo tepang, agbitbitin ka, at matinag ka, at agpukaw kapay lang kakabsat, kat
Awan ti Diyos namang isalakan nga, apay nga ta. Apay nga ta kasjay. Apay nga ta nga ti every event, tibiyag tayo may awan nga di instant ka, ka nga danger ka, bigla nga maalam ti sumpat ka rin dagos. Ti sumpat na rin ka kapsat kat, kaputan ti amin nga pagkaitan ti Diyos kat, nakalista di Biblia. You understand that? Aminin nga pagkaitan ti Diyos, ano di Bible-an? Iso nga ti kastati tata, adalan tayo no, anya naging pagkaitan ni Apo nga, individual nga sa gagaysa, tapno ti kastakat, maka-arrive tayo, iti ngay, makungkuna ngay nga, pamati, iti banbanag nga sangsangon tayo, tapno amu tayo, ti kaskasta tayo, tasan tayo nga, hantay nga kailangan nga dumano, dyan titagpang pa nga matinag ka, sa nga to Apo Diyos, amen? So, dahito ikwa tayo, adiji kunanda nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, we believers belong to that certain adage that as God's people, before you will be endangered, you must know, what, the facts of life. So, natin mo naman kasi tikasta tayo. So, tatang sa pa, God's purpose. So, at dapat in mind, panunod tayo nga, damdaman tayo, di purpose niya akong beg tayo. At dapat, iti questions tayo, kalag iti biyag tayo, iti pamilyar tayo, mga kunan tayo nga. Kanya nga tati, purpose ni Apo, kalag ito'y. Kas ano nga ma-determine mo yung purpose ni Apo? Okay, so, nakita kitang tayo kat number 1, tayo makita dito number 1. Dahil ito biyag ni, kuala ito'y, ni Ruth, kini Naomi, dahil ito may isang sangayan ng story, iti babae, iti Bible. Gyaman tayo because, iti Bible katana nga i-recognize ti babae, lalaki, iti hero ti Bible. Amen? Mag-imit lang ka babae. Ilang problema tayo, apay nga nga, ti babae, iti nagtingan ti lalaki tata. Iti Bible iti hero at lalaki. Iti Bible. Okay, so of course, tirasan na apay kat lalaki kayo ti Diyos. Amen? Ang kayo mamati dyan? No babae ti Diyos, babae ti hero, lalaki ti Diyos eh. Alright. Feminist, yun natin, lalaki yan, ni Apo Diyos, ti amin nga ba, nagti Bible ka na amin nga, makita tayo. So, mamamati ang kalalaki ni Apo Diyos. Okay, of course, design ni Apo Diyos, sakbay nga nag-create tayo pa. Saan tayo nga mabaliktad ni Diyos nga banag? Ada lagi man banag nga kwan, kasi but, there are also stories of women that were what we call elevated in the Bible. Mas langay nga naitaas man iti dignidad ng babae. Kadagi na doon mga libro ng Bible kat may sa, kadagi ito ay kat na tipok ni Ruth. Kat na isang sangayan, kakabsat nga observation nga dahil ito Ruth nga dahil ito nga Hudyo. Suna. May sa dahil ito nga Moabites. Ngam Hudyo at kinimot lang dahil kasi dahil ito yung anak ni Lot. Ngam halata nga Hudyo because Moabites eh. Kumbaga, amoy ba kakapsat tayo amin ka? Amen ko naman. Pag sa wala clear tayo. Kasi ni Adam kinibat na kapan tayo. Okay. Kasi mo lang isuda. Nataw-taw di darat di kwan. Moabite. Sumatayo na eh. Nung tinakaskas daw ito eh. Dahil ito'y na makungkunang Gentile ko natin yung Bible. Kung isunod tinagbalin na lula ni Apo Kristo. Dahil tatarasun na apa nga danirot di Bible because dahil introduction to the last kat imagine mo niya nga nag-create niya Apo Diyos iti ngay drought ijay Bethlehem Judah kat iti umapanawon kas jay kinalaig na tata kasi mo lang ti kinalaig di umapanawon no anya ti pagtrabahoan ijay ka so nga dahil ito'y kung nga ito ni Naomi kinilakay na ako na pumasok pa ito nyari kasata ito maibos ijay kwartato ito kat awanan natay ito so rinungward na iman kung hindi gamot iman ti Diyos nakakita ti Diyos na tiyay na rinungward na kasta kapag yung drought na ni Jai tapno maala na lang ni Ruth you see because plano ni Apo Diyos na ni Ruth kat isunat agbalin na lula ni Apo Kristo so nakita ito yung tama na titikitang titatanga ko yung purpose ni Apo kas ano bang mag-work ni Apo Diyos iti purpose ni Apo kada tayo mo na matitata, so Christian ko ito yan, anya nga tayo sa atin mo mang-detect.
nga ni Apo Diyos atag-work, iti amin ng kararating tayo. So because dito ti may isang assignment tayo kasi lang dito ti, you know what, problem solving tayo how can we recognize in our life that God is working? Uray ito pa na kayong people, nagpili kag asawa yung ang kamot nga mabalin na agpukawan ka, sino ito asawa ko na mamuntik ang saking ka, am I right? But in the Bible, the principles behind the working of the purpose of God is written in the Bible. Antay man kita nirut nga ito because dito yung tinaindaklan na may isang akuan, buwabay sa ito yung sinundo ni Apo, agbalin nga lula ni Apo sa Kristo, that was according to God's plan, hati ko ma-refute ni Jayan. Talagang kasi nga talaga ni Jayan. In heaven soon, basta nagtiamuto, yung grace ni Apo, hanlang nga Hudyo, kaya ito na, pati ng Pilipino, mas na kanya tayo. Para, pati Amerikano, pati Hapon, you know what? He loves everybody because for God so loved the world. The world ay magmagana ka aming nga tao. And so, DJ, ni Ruth, so, apan na sinunod ni Ruth, tataada ni Ruth, ijay, Bethlehem, di Israel mismo. Itila ito yung istorya ni Ruth na kasta, na i-highlight dito, DJ, nukas ano nga, the purpose niya, Apo Diyos, kat maabuan, ti bawat na mati. So, ngayon nga, is the purpose of God knowable? Kuna tayo. Can we study in the Bible the purpose of God? Can we determine in the Bible what principles are working to determine God's purpose? The answer would be yes, yes, yes. So na ito Ruth na ito chapter number 2. Okay, number 1. Iti first lesson nga kuan nga makukulang nga sign nga ti Diyos kat purpose na rin nga banag. Number 1. He leads circumstances. Iti first. He leads circumstances. Ito yung kanikitan ito yung story ni Ruth Merete because makita mo rin ito kwan. Okay, so King James in the Bible tayo. Baptist na kami. So King James tayo. Kakarihan natin nawakan. Kasi nagkaroon naging nga out of tune na kwan na ito yung chapter. Out of tune na kwan. At English na hanggang English na talaga. So, basa natin ko na. And Naomi had a kinsman. Dahil yung kinsman man kasing-sing niya, kadaraan, kasing-sing. Of her husbands, a mighty man of wealth. So nga, ayaw, makikita sa Bible ngayon. Uray nga nang kinabak ng highlight ng Bible. Kung kuna na, sino dyan, magana dyan? In Job, was the wealthiest in the east. Kuna naman niya. Kung dito yung malan, kuna na ito yung and Naomi's husband, a mighty man of wealth. Gusto nga mamatiyak na iti kwarta at blessing mo gamit apos dito. Amen? Amen? Amen. Sino nga ta kanya yun? The mighty man of wealth or mighty woman of wealth. You say because ni Kwan, dahil asama ni Naomi, but digital repetition na he's a mighty man of wealth. Gagkakal kung may sa kanya yun. Amen? Kasi no siya kami tagbang nga mighty man of wealth, pakadam na magat. O church, adang sa Amerika tatan, ag-prism dito, baka kung kanya yun. Adang dito, awal pag-critical na pa niya Amerika. So, na kayon. Okay, so, a mighty man of wealth of the family of Elimelech. In his name was Boaz. Tatay ko di Bible. In his name was Boaz. Noon na nagalan ti may banag, talagang great man diya. But kuna na. And Ruth the Moabite said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him, in whose sight I shall find grace. And she said unto her, go, my daughter. And she went and came and gleaned in the field after the reapers, and her hat was to light on a part of the field belonging unto Boaz. Did you English? I want you English tayo. Who was of the kindred of Elimelech. So, naman tayo niya? Ilokanon tayo. Pagno, tikas na atpan. Makita ti kahit ng Saudi diyan ngay God leads circumstances. Kuna lang ngastam. Kat kuna ni Naomi kini mama na. Ilokanon ko dito ha. Ay, kuna na. Hanggayam. Kat kuna na, kat ni Naomi kuna na adati kasing-sing na, kasing-sing nila kay na, kuna na. Nga nakabakbak nang. Kat nagapuda ito iti pamilya, iti Elimelech. Naladak ko ng pamilya ito. Kat tinagan na kat ni Boaz. Kat ni Ruth nga may sanga mo ubitis, kuna na kinimama na. Mama, mapanak man tata ijay ayan ti talon. Tapos tikas takat agbiruwak. No sino nga talon iti mangitad kanya iti pamalubos.
nga agpidutak kadagiti matintinag nga anyenda. So kasi ti Ilocano di mapanak agbirok iti ngay talon nga mangted kanyak iti pamalubos. Nga mang talon di kami panag-ani kami niya, adangan di matintinag. Adamo di ani hindi napintas, adamo di mapating arbulbulok na naduma nga parating napintas sa naduma. So ipati na dagiyeda, so dagi napipintas ang tiananda. So kuna na agbirok man barbarong at dati may isang talon nga kandak pa malubos di akin talon nga agpidot kadagi matintinag nga sanda nga maani. So di Ilocano na di kat kuna ni mama na nga sige anak ko bendisyon na ka ti Dios kuna na kat napangarod kuna na kat nadano na iti may isang talonan may isang talon kuna na kat adda dagiti agtaltalon ijay nga wino agan ani kuna kuma ijay nga ayan ti talon kat napasamak idi kuna na ito in her hap kuna na nga in it happen kuna na kat napasamak idi kuna na nga nairana nga napan isuna iti talon nga talon da itoy ni Boaz kasi ti Ilocano diyan nairana iso may nga hanang aplinano nga pan dinubuwas da itoy kuna na kinimaman na kita man no at dati mang palupos kanya katalon nga agpidot. So kasday. Kat idi kasla nga sulwinor gawin niya dati masulwinor ito yung amu No kumamutot may salakan apag kidom mo kasla kat ma-imagine mo di kaaruban ni Joseph. Amu mo ne. Ihane ko ng Lord. Kanya nga pitipagtulong at isakak. Munang kastan. Kat no abugod na kasi aso ibis na diretso ka naahab ko di aso na pakadjay. So kasla kasi niya. So kuna na kat agbiruak no dati mang palupos kanya kat nairana ko na nga di ginapanana nga talon kat talon di ni Boaz so kay nga sawan hangam amon ni Ruth ni Boaz pa lang during that time okay so kuna na kat di nga Boaz hana nga amo nga di kat Boaz tinagan niya kin talon ni jay kat saan nga amo nga di nga Boaz kat kasing singgayan ni lakay na ang kula na siguro. You know? So, kasi tinapasamak. So, the first na magiging tayo. That how God works in His plans, number one, He leads circumstances. So, kasi di kasi ni Apo Diyos na mang-iturong di plano na. No, He leads circumstances, tikat ko mga ijay, usaro na ijay sakam na mapanya sakam ijay di plano nga mangipananakin ka. Mawata yung circumstances. Kasi ti kuay kuna na mama mapanak man mapanak man agbirok no anya ti kuan pag wakat una no anya ti gardinero ni tawin no kuan nga mang palubos nga alak na kay lumpia no kumana tiyo alam ti lumpia di garden niya pinuri patatas na han na kuan ti suan ang ibang mawata ti suan niya nadadaot ti suan kat wan kuna ni mama na kat inturong ni Apo Yus kakapsat ijay ti mo ko nga talon ni Boaz kat amuyo iti nakaskas daw di kakapsat iti garden iti mga panahon amuyo mga kuha ngay maragsakan kakapsat because ijay ngay kasparigan dito yung city tayo anyo ba nga among ati the finest city in the world kat nagsisinalupang ti kalsada di may na city nga agturong kat may sa kalsada nung nakadungay ti lugar nga lusuton di mo ko na well planned nga city mo ko na kat iti bagyo kasi mo nang titibiman ore Manila basa ko lang nga ambong no anya nga barangay taen mo tap among ti lusutam but it is very impossible kakabsa to determine one road among 50 roads it is impossible to mamatarget mo di ngay usto nga dalan nga may sa matipagpili ang kat 50 nga dalan. Iti 50 nga dalan kat may sa lang tipagnaam nga mang biro kam kailangan ti guidance ni Apo Jay. Isu nga purpose ti kunatay Jay. Kat iti may sangay nga nakaskas daaw nga trabaho ti Dios. Amoy ti Dios kat so busy ni Apo am I right? No kuma i-label ko ti kasi sa ating mga tao kaslatal lang actually ng kuton kini Apo. Mano kanya ti concern ti kuton?
pwede ba nyo pagparod di ka ng dikuto, na nyo napur di, isabog mo lang di kutom di ko, ayan pagan anong kuton, sa nyo ang pagan ano. Awang kanya rito nagpaplano, tibiyag di kuton, amen? Awang kanya rito ti mag-itan ti balay di kuton, wino ka ng di kuton, pagan ano nga di kuton, ang kanya di kuton. Nung kasi di ka sa ato yun. Kasla tayo lang ako, tun ti sangwan ti Diyos, na awan sirserbi tayo. Nung ti may isa nga nakaskas daw, uray ko, tun tayo sa sangwan ni Apo. Kaya't na nga ti purpose na mangyari ti biyag tayo. Di ti nakaskas daw. You know, apay nga tayo kasi ti kunak, because when you discover the Bible, grabe gayang iti ngay, kung ni Apo, iti management ni Apo, ti mo universe. Dahil yung earth lang nga dahil kas lang nga puspuro ti kas lang nga puspuro na kayo ubinta tayo yung mawatan ti puspuro tagagasulan niya mats tinglis na kasi pakadapan ganyan yung ubinta nga nakakita ti puspuro dito eh kas dati mo yung iti earth kas lang nga puspuro nagbatit na unay kat dito yung puspuro nga na ito ito yan ti tatao. But when you see the gargantuan creation of God, boy, you will be lost in this entire universe. Iso nga timanin Smith niya Apple Scouts sa the entire universe ng, nakaskas daw na unay. Na iti-focus to Diyos ka tao. Kato na pa nga di Bible, kakunan yung di Bible because we are the crown of God's creation. Daw tayo gamit ti pinaka. Kumbaga amin ng creation niya Apple tao, ti kamayatan na pinaswana. DJ may sanot nga pagmayatan tayo nga tao. At kunana pa yan that we are higher than angels. Don't you know that? At kunana pa di mo sa verse, we shall judge angels. Do you know that? That's how, what we call the reputation of man in the sight of God is. Iso ngayon nga kunana mo, is God doing His purpose to human being, especially to His children? We say, yes, sir. Kat itikasta na ang trabaho, iturong na di sa akam. Iti apanam. Amen for that. So nga, kasi ito, so, apapantay yung story nga rin sa apply, kurang ni Kwan, kuna ni Ruth. Mama, mapanakagbiyaw tatat, pagpinutat ti kananta. Ikan kanalag mo nga, ada ko man, ti may isang owner ti talon nga, mangkayat. So kahit na kason, hanangawon apanan na. Kat i-move na niya sa akin nga rinumwar dyan ti kwartudan, dyan ti balaydan. Nag-work mo ni Apo dyan sa akin ni Naomi. Inturong na magtanong isuna dyan sa akin na. Yun nakaskas daw di dyan, amen? Amen for that? Kas dyan ti kasta nag-work ka niya tayo. Iturong na nga, iturong na ka nga talaga. Iso nga nung makita mo ti grace ni Apo ka niya tayo kat makakuha ka amat madayaw mo ti Diyos yung dyan. Iturong na ti sakam. So, nung makita mo dito, makita mo ada dyan ebidensya nga daw si kunan na. Kat napanan, kat nakita na, ti may isang field kunan na, kat di dyan nga field, kat field gami bawas, nahanap ay nga mo. Nung inturong ni Apo Isuna, ijay nga lugar, because ada nga the purpose ni Apo kanya na. Ijay nga lugar. So, who was the kindred of Elimelech, di tinakita tayo nga, inturong ni Apo Isuna, ija ni Boaz, nga iso iti, maasawa nan to, kasi dito yung love story, actually, di mo tinurong na ito ni Boaz iti maasawa na, amen? And so, inturong ni Apo Ijay. So, di jay tikas tayo. So, datayo na tayo Kristiyano, amin tayo nga agsapa. At pray tayo, iti pagkaitan ti Diyos. Di jay iti ikaralag tayo. Apo, iturong na ko ma. Iturong mo kumaya sa ama, kahit kumay nga agbyag iti pagkaitan. Kahit ko o Diyos na ti planong kuma, isot matumpal. Iso nga na kayo young people, sikan nyo kumati ko ni Apo. Iti leadership ni Apo Diyos. Saan kayo agmumong kung mga awan nga iti pa ng biro kayo iti pagkaitan na. Iso nga yung disciples iti New Testament, kung na kanya na, no agkararag kayo, ti may isang statement so na kanya na kung na nga, thine will be done. Di pagaytam Apo Diyos iti matumpal. Okay, so iturong na ti saksaka tayo. So nga, at the application tayo, di panakaisalakan tayo. Iturong na tayo, di panakaisalakan tayo.
Inturong na tayo, di jay ngay, pag-arami na tayo, balay tayo, di pag-abangan tayo, pagtrabahuan tayo, tapos mamit tayo, dagi jay tatao ngay nga makipan kanya tayo, iti sa kanan ng Kristo. Okay, so dagita na planano dagita na, under the mighty hand of God. Takunan galit di Bible kat in the shepherd knows them by name. By name, tigas na apo niya tayo. So, manuman nga milyon nga nagnagal na ita, handa ka di ino na lista, tinagan mo di Book of Life, kakabsat, amuna di nagad ti anak na. Katkulan ni Kristo, I know my sheep, kuno na. No hang kapay na salakan, ti awag mo lost sheep. Muna na salakan kan, may sa kang mo ko na sheep. Okay, so, iti first ngay nga pagkitaan tayo, iti purpose niya po. He leads circumstances. Number 2, ang tayo surutan yung story ni Ruth ganito. Number 2, kuna na ito, he devises a means to fulfill his plans. Dito yung second yung gano'n dito. He devises a means to fulfill his plan. Ito yung marikita na ito device niya Apo Diyos nga mang-araming ti means nga mang-fulfill yung plano na. Basahan tayo verses number 4 hinggang verse number 9. Kuna na ito. And behold, Boaz came from Bethlehem and said unto the reapers, the Lord be with you. And he answered him, the Lord bless thee. Ayun, mayat mo na ti kultura na ito na tao niya. Lumlawas si Busda, kunan na nga. Kunan na gijay ni Kwan. Kunan ni Busda kanya da. The Lord be with you. Kapag nga tangawan ti kasi nga greeting tayo niya. Ti greeting tayo, kumusta ka? Diyan nga, hindi kumapanawan. The Lord be with you. Di may samot ka. The Lord bless thee. Kunan na kanya naman. Kunan na. Then said Boaz unto his servant, what was set over the reapers? Ano gamit? Tikas lang yung pinaka-head na ganyan amin yung servant ni Boaz. Sumahead ko na. Tikas lang, nutatangat ka lang ang manager kasi niya. Kat ko na, dyan di manager, di business na muna nga. Tanti business na kat, dito yung kat, grapevine, ano rin ito yung inmula na ito yan? Dito yung field, ito yung inani ni Kwan? Sige na. Ha? Ano yung inmula na ito eh? Hanggamin nga rice na ito eh. Wheat, and then barley. Diba? So barley. So, dito yung business na, iti may isang aside ha? Gan ko na. Iti manager, iti Kwan, iti business na ko na. Whose damsel is this? Kuna na. Sino ti akin anak dito eh? Kuna na. Akin balasang dito kuna na. Verse 16 kuna na. And the servant that was set over the reapers answered and said, it is the Moabitess damsel that came back with Naomi out of the country of Moab. And she said, I pray you let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and had continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house. Nagagat nga mga piramid. Nagagat ni Ruth. Basit lang kano ti minutos nga pagyanan ni Jebalay, apan nadagos ag pilot. Iti anin, di kuan niya. Apan nag-ani, kung natin mo lang ganun. Then said Boaz unto Ruth, hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field. Neither go from hence, but abide here, fast by my maidens. Let thine eyes be on the field, that they do reap. And go thou after them. Have I not charged the young men, that they shall not touch thee? And when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of what the young men have drawn. Okay, so this story na. So, kung natin yung he devises a means to fulfill his plan. Amoy ritipos na nga dito niya, hanggang nga basta-basta ngayon nga mapan iti may isang lugar, no may isang buso yung mga panahon, awan ti tanong. Nung ritipos na, napan dyan ti field mismo. You are not going to do that. Normally, apan ritipos, kung dyan ti productionan, ano nga pa dyan ti field, dyan ti apanan, kung dyan ti production, no, naanin kan aday so dyan ti machinery, no, aramin na wine di jay, wino isako da, ijita na. Nung mahanga pa dyan, karuutan na hindi feel nga masiisitan ka dyan, kas ka na mapudbulutan ka. Diyan mismo, tinaani, diyan panandan, diyan mismo nga naanin. So, nung dahil ito, inapan, diyan ti-feel mismo. Ayan ti-feel mismo. Iso nga nakita na ni Ruth, diyan nga, agpipil, diyan, kuna na, sino diyan, diyan?
Sir, una na taman gamit din ni Kwan. Daughter-in-law ni Kwan ni Naomi. Nga pinmano bit-ibikat nagsulit ta. Oh, ganun ba? Kat ni apa yung ada dito eh. Inistorya da amin ni ikastan ni Ruth kanya nga pinagpili ni Naomi suda nga agbati da jay Perez at natay di asawa da garudan. Kat di may isang daughter-in-law na kat kinis na iso na pinmanaw ngam dahil ti Ruth na rin ti kunana no anya ti apanam iso ti apanakmat no anya iti tataong mapanam iso mo ti agbal nga tatao diyan ti matayam iso mo ti matayak. So na-sense na daw ni Boaz ti loyalty nga kuwari ito yung loyalty nga samsabali nga loyalty datay ito pa no pangkatimis nga lugar. You know, when I work in Manila, ladies and gentlemen, I have no plan at all to stay with the Tagalog people in Manila. That's not my plan. Ngun ngay, pati lagi apa di Amerika, apa adagi di Amerika kat plano dang agyan day jay, hamot. Ti plano lang unong na tinakalang kwarta akawin ti Pilipinas, di ba? Amen. Kasi may nga tikarubang ko ti kadaraam ino kasi sing mo. Hamo kahit na makikarubang ti sa balikat ng tao. Iso nga uray iti mga panahon kat naisal sa lumina kakabsat iti may isang tao nga estranghero nga mangpili iti hanang nga kadaraan nga iso ti pakibyagan na agnanayon. That is another thing that is one of the a million qualities siguro ko natin. Because uray ng tagsapo kat hanto kahit nga mapanja abroad kat matay tayo giant. We do not know that. We not like that. Ang sugli tayo, sugli. Ngam dahil tayo, root na lang ito eh. Pinili ng napanawan ng pamilya na kadaraanan. Talaan makinayon tayo sa mga tribo mahanang amang mo. Because that kind of quality, even today, is unlikely. And if you can find, ladies and gentlemen, a thing like that, you are happy about it. Hindi ba, no? Nag-travel doon, nagbuhay ka sa YouTube, kung talaga Amerikanong para sa Pilipinas, para balaydan, dita Mindanao, di ba? Kung question na nagiging Pilipino dyan, ang subli ka pa iba dyan, Amerika, no more, kung na I like here. Of course, kasabi man may 60 tinagbalinan di kwartana. May isa lang dyan Amerika, invite ito, nagbalinan 60. No kung may isa, tibalay na dyan, invite ito, nagbalinan 60, tibalay na. Siso kay kaya ito eh. Economically wise. But it is a rare thing to find people like that. Na makibiyag kan iti hanmo ka talaga ng kadaraan. You know, handa nga mabuton. You know, when yaman nga that is really unlikely. It's really unlikely. Even in the Old Testament, kasi man lang ti feeling ni Boaz, wow, what a quality that is. That even today, we cannot even find a word that could qualify that kind of quality. Yan nga ta quality din niya. Nung ko natin yung loyalty, silang adayo. Awan nga iti panang qualify mo, no? Anya nga klase niti kwamot niya, quality niya. But it is really something that is universally, universally awesome. We can say like that. Ura pa kanya Afrika, awesome kanya dapat ng dikas din. It is really awesome. So, DJ kaya, maawatan tayong planong gawin ti Diyos, DJ. Planong ti Diyos na, dahil tinaw ko na nga mabait this woman, makipagbiyan na talaga ti Israel forever and ever. See, so, the number 2, he devises a means to fulfill his plan. Okay, so, he devises a means to fulfill his plan. So, napanwastaan ko na nga, ay sino kagayam ko na ay siyak namin ni Ruth, siyak din ni daughter-in-law ni Naomi ko na ay won ko na sige. Ti kastam ko na dito ikan makiani ko na inga na malpas ti anian mi. Takkel mo dito talon ko na kat magikadwa kang alagi maidens na babae nga servant ko dito ijay ka. Kuna na kat no alas 12 kuna na sa kang agaw awid
Agyang katoy tada tinaluto dito, makikang kakara dito, makisawsaw ka, yung vinegar, ako nga mo no, apay nga tanga na vinegar na iti, kapag sawsawan ka. Hana yan, ati sawsaw-saw tayo, ati vinegar kat mangga. Kathanot nga mangga dito, awan mangga iti niya. Ngam, isawsaw na ati vinegar iti, hati nga mo no, yung vinegar na iti. Baka mo't, yung pagsawsawan tayo iti lechon, siguro yung vinegar na iti niya. But iti, istorya tayo dyan, dito yung nga makikan. So, kung natin, he devised a means to fulfill his plan. So, by that time, nagsabat ng kinibowas, nga hanga mo nga, di giganti asawanan to. Ni Boaz kat manipripirip nan nga kuna na nga, ay, dito yung gabi, kat masapulan na asawa, dito yung tako. Kultura kami di jay. Naripirip ni Boaz di jay, ngam siyempre, hanpay nga, kasi di ba? Hanpay nga diretso. So, makita tayo nga, he devised a means to fulfill his plan. So, kung ano yung babae, kat mama, mapana iti nga lugar kat hangong amo no sino kanya da timang ited kanya iti pamalubos nga ani diyan ti filda tas atakmat nga amo intulong ni Apo isuda diyan ti dagan ni Boaz and then number 2 namit na ni Boaz mismo nga amo kat di pay amo na kuno na okay dito ikan kuno na pa yun dito ikan hanggang apuan palawan ingkan walpas ti anian kuno na dito kan magkitrabaho ka ng iti tataw ko na. So, he devised a means to fulfill his plan. So, kasi iti ko ni Apo. Kasi iti work ni Apo. Number 1, gisakang tot itulong na. Number 2, apag mulagat mo, nakalansa, gisakang ijayon. Kasi jay kakabsat, amen? Kasi iti kabot-butang, huwag na tayo kat. Anya nga ta apanak, anya nga ta aramidas, anya nga ta tikas-tikas toy. No ilansada ka ni Apo Jayan. Iso di Jayan. Amen? Okay, so kahit ko mamati di Jayan because ni Apo Diyos kathaan nga hantay nga mamati mo ko ng gasat-gasat. So, kasi iturong na ni Apo Diyos sana kanto ipakita. So, hindi nakita ni Ruth di Jayan, of course, kanya na tinasettle lang niya na hanang among asawa ni Boaz. Nung nasettle kanya na di pagbiyagan na, di manong atawad. Nasettle na iso na katatay gayon. Hanggang danagan ubigatan, no, anyan ti pag-anianan. Nasettle ni Jayan di pagbiyagan na. So, kasi kahit ko makita yung work ni Apo, isettle na kati may sanga banag. He will settle it for good. Because, iti may sanga kamandian, kung pagbutin na aspect ito di tao, kung di na hanggang settle. Hanggang pa yung amuno anya. Hanggang pa yung amuno anya nga talaga. Okay, so number 3, kan maudi. Dito yung number 3. Not only that he will make a device to fulfill his plan, but number 3, lastly, he reveals his plan for you. I-reveal mo ito ni Apo Diyos king kan yung plano nan na intellectually, emotionally, you know what? He will reveal it to you. Okay, let's listen to this one. Let's read ko na na. And Boaz said unto her, at mealtime come thou hither and eat of the bread in dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers in the and he reached her parched corn, and she did it, and was feast and left. And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, let her glean her even among the sheep. Saan lang ay mapipidot. Even among the sheep, and reproach her not. Hanyo nga pagbawalan, so na ko na na. Ijimis mo pa, aniyan nyo, ijimis mo, ag-ani, kuhan, tapnohang nga, mabarigatan nga, pigpilot nga, magmag natin manong pamilya. And let fall some of the handfuls of purpose for her, and leave them, that she may glean them, and rebuke her not. So she gleaned in the field until even, nga nalamalum, and beat out that she had gleaned, and it was about an ephah of barley. O ephah ko natin, kas na puno na, di ko na, sako na, mga 22 kilos na ito yun. Of flour, kung naka 22 kilos. Isugayan nga, DJ 50 kilos to yun, napanan nga 25 na ta, di ba? Kasi ganti, kasi nga nga, nalakaw magkat. Hindi yan gusto, kasi natin mo nagpipiksang 50 kilos, di ba sa kaban? Tatangkat, pati babae mo, tangkat kaya ng awitan yung 25, amen? Kasi ganti ko alam tayo, di ba manuwan? Tikadagsan na ka 22 kilos to 27 kilos na ito. So, gusto niya 25 lang. So, di may sangal daw, kung naka 25 kilos, ay kanon daw ta siguro ti 1 month din o 2 months, di ba? Doon ko na.
And she took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she gleaned. Nakiktot, kasi one day lang nakarip iti kanon na tituma, so nakiktot, so nakuna na nga, and she for and gave her that she had reserved after she was for feast. And her mother-in-law said unto her, Where hast thou gleaned today? And where wrotest thou? Blessed he be that did take knowledge of thee. And he showed her mother-in-law with whom she had wrought. And she said, The man's name with whom I have wrought is Boaz. Kuna na. Nakitut kin. Di makal di mata di mama na. Kuna na. And Naomi said unto her daughter-in-law, Blessed he be of the Lord, for who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near kin unto us, one of our next kinsmen. So, makita ma, na i-revealan di pangitan ni Apo. And Ruth, nabubad, he said unto me also, that thou shalt keep fast by my young men until they have ended all my harvest. No may sangapulan di harvest, di nga may sangapulan. And Naomi said unto Ruth, her daughter-in-law, It is good, my daughter, and thou go out with his maidens, that they meet thee not in any other field. Kabutbutang. So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of the barley harvest and of the wheat harvest, and dwelt with her mother-in-law. Malagi ko yung story ng Kristo? Nga 7 agkakabsat. Kaya inuuna ng asawa. Kung ininatay yung asawa na, nga inuuna, itilintag ti Hudyo, di sumarno, ti mga asawa ijay ni babae. Inatay mo't, di jay mo't sumarno. Inasawa naman, di makitalo manan. Adagap niya si asawa niya. Natay manan, di makitalo. Inasawa naman, di makiupat manan. Natay manan, di makiupat. At kurang sa Kristo. Kung natay na amin, nag-episo. Simply 17 na siguro yung babae, natay mo ito nun. Kung kurang nakastadya question kinam sa Kristo. Sino nga yung sa Kristo nga, kinasawa ka niya na dyan? Tapos tingnan sa tintaran na noon niya ka nung tingnan niya sa Kristo. Kat ko na, ay Apo kayo nga tagalubong ko na. Sa inyo nga mo nga talaga ti mangyari. Kasta ti panunod yun, tagalubong kayo. Nung di langit, nung napang di langit, awan ang tagakapsat di jayan. Awan taga-asawa di jayan. Ko na. Iso kasi nga ikaw kausap niya, pito di nasama na ito, nung napang di langit, awan ang gamit kas-kas din. Sila malipatan sa amin nun, ano yan tinangyari, tulad mo talaga. And nobody will be married there. So, very different effect yung kutun dito na mo talaga. Convert the angels yung langit. It's very different. Nung mapingat na kama dito yung mamatay niya. Sino kanya kahit na namatayon? Mali yun. Saan yung among malit effect ito yung langit at nagmayat effect yung langit? Nung mali yung palang panahon ito yung ako. Tati amo yung may mayat dito yung langit. Mali dito eh. Okay, so kasi kata kasi tinapasama ko na pito na sino nga ti mga asawa kanya da. You know? Di bagbaga na di ikat kultura. Kultura times na di nga kwan. So kahit na asawa di jay, ni Boaz, required iso na nga asawaan na ni Ruth. Kasi natay garo di jay, asawa na. Kaslangay nga, siyempre, natay niya di jay kwan, natay di jay, awanan ti anak ni Ruth. Sino nga iti sumarunong mamang allergy responsibility? Di dya anak ti kabsat na. Isu di dya nga ni Boaz. Ni Boaz ka kabsat iti sumaruno nga mang ala iti responsibility because iti namin kultura ti Hudyo masapul nga agkaroon at anak. So kasi iti kultura. Di ko nga i-preserve na linis sa linis ko na sa Kristo. They need to marry. So hindi naman ni Boaz na, dahito iba di anak ni Ruth na natay gayang di first cousin mo, kung ni Boaz, amo na di ayan, but Ruth, hanang amo di ayan nga mangyari. You know, she doesn't know that at all. Nung idinbagan ni mama na kanya na ako na nga, ni Boaz di jay, isunod di jay, di first cousin ni asawam. Siyempre, by virtue, di pa nag-asawa na, di anak ni Ruth, naawatan na yung kultura di Hudyo. Iso nga naawatan mo ni Ruth nga, ay, dahil tinggayan mo ti mga asawa kanya because masapol nga ang iti anak. You know what I'm saying? Amen? Okay, so DJ number 3 tayo.
nga iti purpose ni Apo Diyos, number 1, iturong na ka iti sakam. Tapno tigas tangay kat mapang ka di purpose ni Apo. Number 2, aramidin ni Apo Diyos ti paraan iso hanggang nato iti mga invento at ti mga device ti paraan tayo. Diyos ti mga device ti paraan tayo nga mang-fulfill ti plano. And number 3, maawatan to nga adakan to jay, maamwam to. Di jay nga planong gamit ti Diyos to adakan jayon. O sulit number 3 nga, He devises a means to fulfill His plan. And number 3, God, He reveals His plan. Isong Christians, kahit kung nga ibaga kanyayo, nga ti Diyos tayo kung nagtatrabaho ti biyag tayo nga binigat. Amen? Masapul lang nga, idawat tayo, may turong ni Apo di saka tayo. Ijay nga circumstances. Number 2, masapul nga ma-determine mo nakasettle ka ni Jay. You know? Number 3, aminin nga longing mo, agsarto ni Jayan. Kasi masatisfy ka, kumbaga dito number 3 na point tayo. Kasi no, ang biro ka pa, adangan Jay, longing mo nga, ang kapay nga satisfy ni Jay, among mahangkapay lang adin Jay. But when it comes a time nga nasatisfy ka Jay, nga kunang dituya kon, ti Jay ti mga kunang revelation niya, apo king agsardon kan. Agsardon kan, di pa nang birbirok mo. Because you are already satisfied with where you are. Amen for that? Okay, so kasi ti work ni Apo kanya tayo. So, ti kahit kung ibaga dito niya, awan iti magic nga, apa ka Jay, ayan ni Brother Joseph, kat, Lord, what you will, kat, agsaw niya po yung kahaan, dahil ito ibaba kanya, iti will tata. Apay nga ta? Because, ti Diyos tayo kat Diyos. Kumbaga, saan tayo kakabot na nga maikari. Mamangkita, itirupa na. And, agyaman tayo because, dahil tayo kat, iturong na yasaka tayo. By any means na kwan. And then, iso na mismo timang device, iti panbanag. Da kayo nga namati, sapay ko mga ita, dagito na minsay, no nakikita rin sa tibiryo, agyaman ka kina-Apo Diyos because nagitak intorto mo na kanya. Amen? So, dahil ta, iti minsay na, dahil mo muna nga purpose ni Apo. So, it must be a very general explanation, but that's how God worked. Iti biyag ni Ruth, naawatan na, nga, haantay nga nasawa ni Bonso ng amunan, na nasawa ng to. Because that is already prompted by culture, and that is a moral responsibility for Boaz to marry her. But ang standing tayo ito eh. Tapos adalan ito next Sunday man. Amen? Winay kasabak pa di chapter 3. Okay, so di karaan dito ta, kung natin Lord, ilid mo man, idalan mo di ima, di sakan, ipakitang kanya, kan i-reveal mo kanya, kadagito yung kabanban, naghahangkupay nga, konsulta ang sapa, ag-pray tayo man, kan no, dati purpose, dapat lang nga maliwan kanya yung, hayong makayang-kayo yung may nga i-pray, dagito yung talong prinsipyo. Okay, so, the question ko tayo sapa, kat anya nga iti, naaalam ba ti purpose na apot biyagmon? Dapat ba ti maggulumihan ka ba? Iti, andando mga part biyag mo? You do not know things that you want to want. So, tell the Lord about these principles and amo tigas na mga apply dito yung prinsipyo. Itibiyag mo na taking na apos. So, ang karakter ko namay sa kamay sa salito. Diyos mi nga malaydayaw, san nga mabalin apo, nga agbyag kami, ti sarili mi apo nga kapanunutan, han nga mabalin apo, nga agbyag kami, iti banbanag nga hanging amo, agyama kami o Diyos, because iti principle, iti purpose mo apo,
kat ti umuna iti sa kami kat isut iturong mo nga pagturungan iti purpose mo. Ti tapno ti stakat maiturong kami iti ayon ti purpose mo. Number 2, Apo, kat hangkang ada kami iti mag-invento iti device nga mapataod mi iti banbanag no di kat si kami mismo Apo ti kompleto nga mangited ti means like what you did nga haan nga ni Ruth Apo ti nang biro kini Boaz, but you led Boaz to go there to see her there. So the means of the Lord is provided by God in that aspect. In number 3, hindi baga ni mama ng kasing-sing na ni Boaz Apo naamuanan o Diyos nga dagitoy kat nagtitipon amin dagitoy kabuti plano ti Diyos nga one day kat DJ asawa na nga natay Apo kat maisubli kanya na iti pagkatao ni Boaz nga mangitid kanya da Apo ti anak. And excited ang Apo nga pa ti chapter 3 because iti maudi nga chapter 3 because dumanon to di time Apo nga asawa da kat may anak dan to Apo ni Obed nga isuti mang anak mo kini Jesse nga isuti mang anak mo kini Apo Jesu-Kristo. Kat Apo muwabitis na ito isan Apo Hudyo nga mababaon iti grace mo kat kasto ti plano tapno mamati ang Apo nga ti rason kat tapno maalamat tanlang nga Hudyo no di kat pati na kami nga Pilipino pati na iti China